May nagtanong sa akin, "Hi Boss Rai, napaka-informative po ng mga post nyo po. Madami po kayong nasasagot na katanungan na bumabagabag sa mga isipan namin." In relation po, ask ko lang po, may friend ako, may loan siya sa mga OLA. As in mga OLA po. Nagkapatong-patong na daw po, kaya nawalan na po siya ng kakayanang magbayad at ayaw niya na mag-loan pa ulit para lang pangbayad sa mga naunang loan. Naharas na daw po siya. May isang kolektor daw po nagpunta sa bahay nila na instead iabot yung parang statement of account. Nagsasalita ng kung ano-ano na halos lahat ng kapitbahay nila nakakarinig, pati mga biyenan daw niya na walang alam na may loan siya, kung ano-ano pong pinagsasabi sa kanila tungkol sa friend ko. Nagkataon po kasi nang may pumunta, wala yung friend ko sa bahay. Ano po pwedeng gawin sa mga ganong kolektor kung sakaling bumalik sila? Pakitago na lang po identity ko kasi ayaw ng best friend ko na madamay pa ako. Kaso naawa din ako sa kanya. Salamat po, sana mapansin nyo. More blessings po sa inyo. Napakaganda po itong inyong katanungan, pero bago natin sasagutin, pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sagutin po natin siya. Ano po? Ako po yung nalulungkot, no? Dahil sabi nyo nga dito sa inyo sa Laysay, napakaraming ola po ng inyong kaibigan, no? Dahil nga ho yan, no? Ayon din ho sa inyo sa Laysay, dun sa Tapal system, no? Dadami ho talaga yan, no? Kagaya ho nung lagi ko ibinibigay na halimbawa, no? Kasi yung isang ola po, no, ang katumbas niyan, pagkaya nagtapal kayo, tatlo para mabayaran yung isa. So pag yung tatlo, times 3 ulit, so magiging siyam. So yung siyam, magiging times 3 ulit, so on and so forth. So talagang mababaon po kayo. So kaya huwag niyong gagawin yan. Yan ho ang gustong-gusto niya mga ola na yan, yung magkabaon-baon kayo sa kanila. No? Kaya nga ho yung isang kumpanya, nakita nyo, naaalala nyo po yung ginawa nating video, no, regarding doon sa isang kumpanya, sa isang lending na may 7 ola. No? Yan hong 7 ola na nag-uusap-usap po yan. Gagawin yan, gigipitin ka, tapos ituturo dun sa isa. Ganyan ho gagawin niya mga yan. So, talagang mababaw ho kayo sa utang. No? Okay, sagutin ho natin yung yung katanungan nyo kung ano ho yung po pwedeng gawin dun sa kolektor, no, na namahiya ho, no, dun sa inyong kaibigan, no. Salbahe itong kolektor na to at matapang, no, kasi biruin nyo, nagpunta dun sa lugar nung nung kaibigan ninyo, no, at gumawa na iskandalo. 'Di ba? Kasi nagsasalita ho siya dun, naririnig yung kapitbahay, no, pati ho yung mga taong hindi dapat makaalam, nalaman tuloy. So, iskandalo ho yung ginawa niya na yun. So, pwede nyo siyang kasuhan ng ganon, no? Public scandal ho kasi yun. So, pwede nyo siyang kasuhan nun. Bukod pa ho sa harassment, no? Yun ho ang po pwede nyo ikaso. Pero bago nyo siya munang i-identify nyo ho muna siya, no? So, antayin nyo siyang bumalik dun sa bahay ng kaibigan ninyo, no? Hingan nyo po siya ng identification, no? Yung ID niya, hingin nyo, no? Yung po ang pinaka-importante sa lahat. Pagka may nagpunta sa inyo, no, kahit sino man ho, basta hindi nyo kakilala, at nagpakilala sa inyo na maniningil o kolektor po, hingan nyo ho ng ID. No? Tapos, pag tinignan nyo yung ID, no, sinabi sa ganitong kumpanya siya, dapat parehas ho dun sa ID. Ano po, dapat yung picture, parehas din. Tapos, tanungin nyo sa pangalan niya, pagka parehas din, so legitimate. No? Tapos, picturean nyo ho yung ID. No? Hindi ho bawal yun. Kasi siya representante siya nung nung lending company. So, okay lang ho, no? Wala akong problema doon. Huwag nyo lang ho ipopost sa social media yan nang may kasamang mali siya. Ayun ho, bawal yun. No? Pero kung kukuhanan nyo lang ho ng picture, wala akong problema yun. Kasi, gagawin nyo yung ebidensya yan. No? Kasi nga ho, iniskandalo ho yung nyo, yung kaibigan ninyo. So, pagka nagpunta ho siya, bumalik, no, picturean niyo yung ID. No, yun ho ang gawin yung ebidensya ho pag nag-file ho kayo ng kaso. Kasi public scandal yan, saka ho, yung harassment. So, pwede niyo silang sampahan ng kaso dyan. No?
Pwede rin ho defamation, no? Kasi kung ano-ano ho pinagsasabi dun sa ano sa lugar nila Di po ba? Ang pinakamaganda pong gawin dyan is mag-hire ho kayo ng abogado. No, sabihin niyo ho dun sa kaibigan ninyo, no? Mag-hire ho siya ng abogado. Pwede ho yan, pribado, pwede humpaw. No? Tapos, ano niya ho, isalaysay niya kung ano ho yung nangyari, no? Para ho, yung mismong abogado ho, ang mag-aabiso sa kanya kung ano ho po pwedeng gawin o ano ho dapat ikaso. Pero mag-ano na ho kayo, no? Magsabihan niyo yung kaibigan ninyo ng manghalap na siya ng ebidensya. No? So, antayin niya ho yung kolektor na bumalik, no? Tapos, hanapan niya ho ng identification, na ID. Yun po ang pinaka-importante ron, no? Picturean niya po, wala akong problema doon, no? Huwag niya lang hong ipopost sa social media na may halong mali siya. Wari sasabihin niya, eto yung ano sa amin. Huwag hong ganon, no? Kasi cyber libel ho yun. O baka yung kaibigan niya po ang makasuhan ng cyber libel, criminal case yun. Kaya ho, pagka ganon, huwag niya hong ipopost yun. Gagawin niya lang hong ebidensya yun. No, laban dun sa nagpuntang kolektor sa bahay nila, no, na gumawa ho ng iskandalo at ipinagkalat yung kanyang utang, no? So bawal ho kasi yun, no? Tapos iano niyo na rin ho sa simultaneous, i-report niyo ho sa dito, yan, lalagay ko sa sa screen niyan. Diyan ho yung mga sangay ng gobyerno na po pwede ho silang mag-email ho, email lang ho yan, no? Mag-complain ho sila diyan. No, i-attach ho nila yung mga ebidensya ho nila, no? Kahit ho yung yung mga messages or emails po, no, na panghaharas, o pwede rin ho yan diyan, no? Nandiyan ho lahat, no? Email ho nila, no, magawa sila ng complaint tapos i-attach ho nila yung kanilang mga ebidensya, no? Ganun ho gawin nila, no, para po kahit papano masimulan na ho yung diyan, yung proseso nung complaint, no. Tsaka tuluyan niyo dun sa kaso kasi hindi ho tama yun unethical ho yan. Hindi ho ganyan ang paniningil, no, yung gagawa kayo ng iskandalo. Number 1 ho yan sa amin, sa mga kolektor, no. Kailangan ho yan kakatok, no. Hingi pa dapat nga ho kami ng permiso pagpapasok or aantay na imbitahin pumasok Hindi po pwede na pagkatok, pasok agad, hindi ganun. Or pagka hindi pinapasok, magsisisigaw ka dun. Hindi ho tama yun. Hindi ho tamang ugali yun or manner, no, or characteristic ng isang maniningil. Hindi ho tama yun. Maling-mali ho yun. Pwede ho matanggal sa trabaho yan, no. Kaya lang syempre, alam nyo mga itong mga olan na to wala tong ethics di po ba? Kaya bababaliwala ho pagka kinumplain yan doon sa kumpanya nila. Pagtatakpan lang yan. Di po ba? Actually, meron na hong mga lending companies po, bangko at financing. No, yung iba ho gumagamit na rin ng body cam pagka ho na po sa bahay. Kasi maganda ho yun may body cam para at least recorded, may ebidensya po, no? So hindi mo makagawa ng kalokohan yung collector. Kasi para at least ma-monitor din po nung mga managers yung ginagawa ng collector sa field. Kasama ho sa checking. Kasi may mga kagaya yung sinabi ko sa inyo, may mga lending, financing at bangko na po na gumagamit ng body cam. No, hindi na lang ho yung mga mga kapulisan po natin o sundalong gumagamit. No? Tapos pakisabihan po yung inyong kaibigan na paglaanan po ng panahon na mapag-ipunan, no. Kasi sabi niyo nga ako marami na so talagang medyo matagalang bayaran ho ito. Gawin niya ho, isa-isahin niya, no. Unahin niya ho kung ano yung pinakamalaki, yun ho unahin niyang ipag-ipunan, tapos bayaran niya ho ng one shot, no. Kung naka-experience ho siya ng ng harassment dun sa ulan na yon, bayaran niya lang ho kung ano yung amount due, no. Yun po yung principal tsaka yung interest, no. Tapos pagka magbabayad ho kayo, no, gamitin niyo ho kung ano po yung payment channels po nila, no. Tapos gamitin niyo lang po is yung reference number po ninyo, no. Wag ho kayong magbabayad kung saan-saan, no. Kunwari may tumawag sa inyo,
O, ito na lang ang kailangan mong bayaran. Bayaran mo to sa ganitong ano. Let's say, Gcash. O, nakakapagtaka ko, bakit sa Gcash mo pa ba? Tapos makikita nyo yung Gcash, pangalan lang ng isang individual. Okay, wag nyo kung ano, babay. Kasi baka lalo lang ho kayo maloloko. No? Kasi yung nakakatakot, kaya ako sinabi sa inyo yan, no? Yung mga na-revoke ko ang lisensya, malamang ho ganun ang gawin eh. Kasi yung baka mawala na sila ng trabaho eh. Kasi revoke na nga ho yung lisensya nila, di po ba? No, kaya lang ho, sa ngayon, sa tingin ko, malabo pang ano yan, magsara yung mga yan eh. Kasi ho, yung iba ho mga ano, OLA or online lending apps na na-revoke no 2 years ago, a year ago, no. Eh hanggang ngayon nag-ooperate pa, nagpapautang pa nga eh. O di ba? Ganun katitigas ang mukha niyang mga yan eh. Di po ba? So, itong mga to, no, yung mga bagong na-revoke, yung 7 OLA na yan ng isang kumpanya, eh sa malamang yan, pa yan, hasik pa ng lagim yan. No, pero bibigyan ko na ho kayo ng ng konting awareness, no, or tip, no. Huwag kayong magbabayad basta-basta. Kung ano ho yung reference number po ninyo at kung saan po yung payment channel, doon ho kayo magbayad. Para ho hindi masayang yung inyong ibabayad kung magbabayad po kayo. Tapos ngayon pa lang po, i-screenshot nyo na no, yung inyong reference number, no, tsaka yung mga payment channels nila hanggat available pa po sila sa Play Store or sa sa App Store o kung saan store man yan, no. Yung hirap po pagka yung hindi techie eh. Hindi ko alam ang mga tawag. Pero yun nga po, i-screenshot nyo na or tandaan nyo na or isulat nyo na po yung reference number po ninyo, pati po yung mga payment channels po nila. No, para po pagka kayo nakaipon na at gusto niya na magbayad, makakapagbayad do kayo dun sa tamang pagbabayaran nyo. Hindi ho kayo maloloko, no? Ako ho, kagaya yung sinabi ko sa inyo parate, no? Ako ho, ang lagi kong sasabihin sa inyo is bayaran po. No? Kasi obligasyon natin yan, no? Yung obligasyon natin, kailangan ho pa rin natin, so kailangan natin siyang bayaran. Kaya lang po, hindi ko ho kayo kontrolado. Ano po, nasa sa inyo po yan kung ano gusto niyo gawin. Kasi ako maniningil, so nararapat lang po nang sabihin ko sa inyo is bayaran niyo po yung inyong or bayaran niyo po yung inyong obligasyon. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ko kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.